Magandang araw mga bata! Ang tatalakayin natin ngayon sa GMRC 3, Quarter 3, Week 1, Day 2 ay tungkol sa paglalarawan ng ugnayan sa kapwa. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Panimulang gawain. Magandang araw sa inyong lahat. Masaya ako sapagkat narito kayong lahat. Para sa ating pagganyak, bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na makipagpalitan ng kwento. Pumili ng mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang kwento. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Sa araw na ito, kayo ay inaasahan na makapaglalarawan ng mga ugnayan ng sarili sa kapwa. May ugnay ang ugnayan ng sarili sa kapwa na nakatutulong sa paglinang ng mga kasanayan sa pakikipagkapwa tulad ng pagiging mapagpasensya. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Mapagpasensya, taong may kakayahang maghintay at umunawa nang hindi agad nagagalit o nawawala ng loob, may mahabang pasensya. Sarili, tumutukoy sa isang tao mismo, ang pagkatao, pagkakakilanlan at katangian ng isang individual. Kapwa, isang salitang Pilipino na nangangahulugang kapantay o kaparehong tao o fellow human being. Narito ang isang graphic organizer patungkol sa sarili. Ito ay may kaugnayan sa mga salitang sumusunod: kapatid, kaibigan, matalik na kaibigan, mag-aaral o estudyante, miyembro ng paaralan, komunidad o lipunan, pinsan. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Si Kiko ay tumutulong sa mga gawaing bahay sa kanilang paghahanda para sa bisitang darating. Bagamat may mga gawain pang paaralan pa sila, sinikap pa rin ni Kiko na tumulong sa kanyang pamilya. Ano ang ipinapakita ni Kiko? Pangalawa, natapos agad ni Hazel ang gawaing naitakda ng guro. Nakita niyang nahihirapan ng kanyang kaklase na si Jerome. Ano kaya ang dapat niya gawin? Number 3. Nakita ni Carlo na mabilis na nakatapos ng gawain ng kanyang mga kagrupo. Yung bahagi na nakatakda na lang sa kanya ang hinihintay. Ano ang gagawin ni Carlo? Para sa mga kasagutan, number 1. Sa una, pagtutulungan at pagiging responsable. Pangalawa, maaring ang ipakita ni Hazel ay pagdamay at pagtulong na matapos ang gawain. Pangatlo, pagsusumikap na tapusin kahit nahihirapan. Maaari kang humingi ng tulong para matutunan kung ano at paano dapat gawin ang bahagi ng proyekto. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Ang iba't ibang mga sitwasyon na nabanggit ay nagpapakita o nag-uudyok sa atin na gawin ang mga kasanayang nagpapakita ng pagiging mapagpasensya na nahuhubog din ng iba pang mga pangahalagahin. Para sa talakayan, katulad na lamang ng pagiging matulungin sa mga gawaing pantahanan, kahit na ikaw ay may iba pang gawain, ang pagiging matulungin ay maaari mo din gawin sa paaralan, sa komunidad kahit na ikaw ay may iba pang mga gawain. Marahil lingid sa ating kaalaman, ang ating kapwa ay may marami ding iba pang gagawin. Sa ganang ito, kinakailangan ang bukas na isipan. Pangalawa, sa halip na pagtawanan ang nahihirapang kamag-aral, ang pagdamay at pagbabahagi ng natutuhan ay nagpapaunlad ng mabuting ugnayan. Pero, kailangan tandaan na ang pagbahagi ng natutunan ay hindi pagpapakopya ng kung ano sagot. Ang pagdamay sa pamamagitan ng pagturo sa kamag-aral ay nagpapalalim din ng pakikisa at pakikisama sa naranasan ng ibang tao. Pangatlo, ang kilos na maaaring maipakita ni Carlo ay sumasalamin sa pagsusumikap na tapusin ang nakatakdang gawain.
Kahit na ang gawain ay mahirap, tapusin. Hindi sumusuko si Carlo at matyaga niyang inaalam kung paano tapusin ang gawain. Kung meron siyang hindi alam, kanya itong binibigyang pansin para matutunan. Ang mga gawaing nabanggit mula kahapon ay nakatuon sa paghubog ng ating kabutihan, hindi lang sa pamilya, kundi pati na rin sa ating mga kaibigan. Magpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Humanap ng kapares upang gawin ito. Paglalapat at paglalahat. Ngayong nakapag-isip tayo ng halimbawa ng mga dialogo, mayroon bang nais magpresenta na itanghal o basahin ang dialogo na nabuo ng kapares? Sa mga dialog, narito ang ilan lamang sa mga susing kaalaman at kasanayang nais na palitawin. Pagtataya ng natutuhan. Panuto, bilugan ng akmang salita na nasa loob ng panaklong. Narito ang mga tumpak na kasagutan. Para sa ating meditation, pagninilay-nilay, sumulat ng isang maikling sanaysay tungkol sa isang pagsubok na hinarap. Larawan kung ano ang nangyari at ipakita kung ano ang iyong ginawa para harapin at tutasin ang pagsubok. Magaling! Natapos mo ang ating aralin sa GMRC. Tandaan, ang magandang asal ay pinapakita hindi lamang sa salita, kundi lalo na sa gawa. Maging magalang, matapat at may malasakit sa iba. Sa bahay, paaralan at kahit saan ka naroon. Araw-araw piliing maging mabuting bata at mabuting mamamayan. Hanggang sa muli nating aralin, paalam at patuloy na pairalin ang